Kumusta na kaya ang ekonomiya ng Pilipinas? Alamin natin yan mula sa mata ng isang eksperto sa katauhan ni Ginoong Astro del Castillo. Magandang hapon, sir, at welcome sa PRTV. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Unahin na natin, anong iyong assessment sa ekonomiya ng Pilipinas makalipas ang isang taon? Well, we continue to grow at a slow pace. No? Talagang mabagal ang pag-usad. At madaming challenges. Madaming challenges because of the domestic concerns. And of course, we cannot set aside the concerns outside, no? Lalo na yung panibagong kaguluhan sa Middle East, no? Na nakakaapekto sa lifeblood ng isang ekonomiya, which is yung langis, no? Source of our power and energy. Ang tanong, sir, ramdam ba yung pag-unlad? Kasi una ipinagmalaki ng Pilipinas o ng gobyerno yung pagpasok ng bansa sa upper middle income status. So ito po ba ay naramdaman? Tingin natin hindi. Actually, ang talagang batayan ay poverty incidence ng ating bansa, which is medyo nasa mataas na level pa. No? Halos nasa almost 20% pa rin. So very challenging, especially coming from a pandemic. Talagang madami pang pagsubok na talagang nararanasan. Na-aggravate lang talaga yung mga kaguluhan sa politika, no? And also we've noticed, no, kami mga ekonomista sa business, it seems like the economy has taken a back seat, no, during the past few years. Hindi lang kami nagsasabi na to, even the international rating agencies, no, and other institutions, no. And we really need to prod or remind government, our elected leaders, to do their job. Public service, and also focus on the economy, no? Para hindi tayo maiwanan ng ibang bansa. No? Have you been to Vietnam once again? And Cambodia? So, naiwanan tayo eh. So, yun ang worry namin. Okay. Sa pre-SONA survey, sir, ay lumabas pa rin yung pangunahing nais o hiling ng ating mga kababayan. Isa na diyan yung pagtaas ng sweldo at trabaho. So ito ba ay natugunan ng gobyerno natin? Well, in terms of sweldo, recently na-enact lang yung pag-adjust sa minimum wage. But somehow, sinasabi ng mga workers ay kulang pa. On the other side, yung business medyo umaangal. Lalo na yung micro and small, medium enterprises na talagang tinamaan. If you look, I was going here, I was looking at the EDSA, no? And also even during the past few days, talagang madami pa rin na nakasara or nagsara. So, government needs to balance this really, no? What they're doing is somewhat inflationary as well, with the so-called surge or increase in additional wages, no? Nakalimutan rin yung tayong middle class. Laging yung mga nasa sektor na talagang though financially challenged, kailangan ng support, nakalimutan tayo rin sa middle class, no? So, kailan ba ipapasa or ipapasa ba yung isang batas na itataas yung exemption from 250,000 sa income tax to 400,000? Nakalimutan na. Naalala lang to or naplano lang to during when the US-Iran war started, no? But after that, medyo nawala na. So, sa katanungan mo, mukhang hindi na solusyonan ng gusto. Sinasabi ng gobyerno na tumaas o dumami yung trabaho sa mga Pilipino. Pero yung mga nagsasabi naman na dumami nga, pero sa informal sector, yung walang kasiguruhang trabaho ito. No? Yung kumbaga nasa mababang serbisyo. Correct. Kumbaga hindi siya permanent. Hindi ito yung mga regular employment talaga na talagang mas gusto namin, kami sa private sector, mga ekonomista, no? Mas maganda yon, no? Rather than dun sa mga contractual lang at mga pabago-bago ang kanilang mga trabaho na hindi ayon sa kanilang talagang natutunan, no? Or napag-aralan. So kulang pa, no? May mga investments na supposedly papasok. Tingnan natin kung maging ma-realize talaga ito. May mga proyekto na sinasabi, but again, doon tayo nagkakaroon ng problema sa ease of doing business, no? And bureaucracy. Alright. Alam naman natin na hindi ginusto ng Pilipinas, no, yung nangyayari sa pandaigdigang kalakalan. Sa tingin nyo ay may nagawa naman ang ating Pangulo, no, para maibsan yung epekto nito. Kumbaga,
naipataas pa rin niya yung ekonomiya natin? Well, GDP is somewhat softer compared to the previous months, previous quarters. In terms of foreign direct investments, very challenging talaga. Napakaliit. Yung Binabanan natin, di ba? Ang ating targets. Targets. Yes, Oo. yes. Oo. And mas malaki yung mga neighbors natin. So, which is nakakalungkot. And then, ako, dahil nasa private sector ako, ang dami rin ko na-encounter na who are taking a pause or lumipat na sa ibang bansa. No? Yung ginagawa ni Presidente na pag-ikot sa iba't ibang bansa, ay maganda yon. Kaso lang, nagbabakil nga dito sa ease of doing business and bureaucracy. No? May isang pag-aaral na lumabas, no? Out of the $72 billion na talagang inakit niya because of foreign trips and investments dito, investment signing, only around 6% yung sa foreign trips, no? Ang na-realize. Kasi yung pledges, hindi natuloy yung iba. Hindi natuloy yung karamihan, which is nakakalungkot. Hindi naman natin sinisisi si Pangulo, pero ginawa niya yung trabaho niya, pero hindi pumasok eh. So something is wrong. So tinanong natin, number 1, ease of doing business. Number 2, cost of doing business. Number 3, political risk. Oo. So yun po yung yun po yung nangyari. So, andyan pa rin naman po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aakit ng gobyerno. Kami naman po sa private sector, tumutulong rin. Pero hanggang hindi ayusin itong mga problema na ito, tingin natin maiiwanan po talaga tayo sa Southeast Asia in terms of growth. Oo, yung foreign direct investments, yun, sinasabi mo, sir, na mukhang bumaba siya ng 17%. So, paano maibabalik yung tiwala ng investors sa atin? Kasi sabi mo nga, yung mga nais mamuhunan ay hindi nagtuloy. Yes, yung gusto mag-expand, nag-expand, mga foreigner. No? Katulad na banggit ko kanina, mag-focus lang sa ease of doing business, i-digitalize sa lahat ng transactions. Kinikwento nga ng mga foreign investors, nagsubmit na sila ng dokumento sa isang ahensya, parehong pa rin dokumento ang hinihingi at paulit-ulit na lang at ang tagal-tagal ng approval. No? If you go to other countries, 2 weeks, a month, ayos na. Tayo 1 year, hindi pa. Something's wrong. And the cost of doing business, the cost of power is not really a joke. No? We're now the highest in Southeast Asia. And maybe, hopefully not, no? Soon, in the whole universe. Wag naman. Naka-epekto rin, sir, yung issue ng korupsyon, kung bakit tila ay, yun nga, hindi tayo nakakaakit ng mga mamumuhunan. Yes, obviously, makita natin yun sa datos. Simula nung sinabi ni Presidente last year, yung mahiya naman kayo. Makita mo talaga yung naging disinterested karamihan ng investors. Portfolio investments slowed down. Foreign direct investments talagang lalong humina. No? So, talagang we need to put our house together, in order. No? Kailangan, gusto na namin pakinggan, hindi na yung mga hinuhuli. Dapat naman talaga hulihin yan. Ang pag-usapan na natin at dapat pinag-usapan, yung sistema. Pag si Maan at si Astro nag-form ng company para magpagawa ng kalye doon sa harap nyo, competitive na kaya? Hindi na kaya suhulan ng batayan? Yun ang gusto natin. Digitalize na kaya yung pag-transact natin, pag-bid natin? Yun ang dapat pinag-usapan. Hanggang hindi maayos yung sistema na yan, yung mga foreign investors natin, at even yung mga local, baka hindi na mag-invest. Naka-epekto rin ba, sir, sa pagbagal ng economy yung sinasabing underspending? Ibig Yes. sabihin, kumbaga hindi gumasta yung gobyerno sa mga infrastructure projects matapos ngang inanunsyo kasi, di ba, inimbestigahan itong mga pondo. Tama, ang galing mo. Para ka ng ekonomista rin. Tatlo ang nagpapaikot ng malakas sa ating ekonomiya. Number 1, OFW remittances. Second, yung mga BPOs, mga dollar earner rin yan. Pangatlo, government spending. No? Lalo na nung nangyari yung last year, yung mahiya naman kayo, halos walang government projects. Sabi nila dapat nung second quarter of this year, bumuhos na ang government spending. It seems like hindi pa rin namin nakikita at nararamdaman. So we are not really optimistic for the first half growth, no, or the second quarter growth. Hopefully, itong second half mag-improve na. Sana mas madami na yung government spending, pero sa maayos na paraan.
Kaya nga tinatanong namin, magiging maayos lang yan kung maayos na rin yung sistema. Pag-usapan natin yung sistema. Maayos na ba talaga sa DPWH? Maayos na rin ba ang pagkukuha ng mga permits and pag-approval? Digitalized na kaya? Kasi sa ibang bansa, digitalized na eh. Oo nga. Tayo nagkaka-traffic para pumunta lang sa mga government agencies, no? Local government units, no? Which is not really good. Alright. Yung sumadsad yung ating piso sa historic law, anong pong masasabi niyo? Paano natin palalakasin yung piso? Yan naman, talagang malaking factor dyan, yung kaguluhan sa Middle East. No? Dahil sa uncertainty and sa risk. Pero yung kapitbahay ba nating bansa, ganun din? Naapektuhan din? Tayo mas grabe sa kadahilanan na hindi lang yan ang risk natin. Yung nangyayari sa panlabas. Meron pa tayong political risk. Yes. May governance risk pa tayo. So kaya medyo tayo isa sa pinakamahina ang ating currency. No? So magandang katanungan yan. Pero again, mas na-aggravate because of the risk overseas, no? Kailangan lahat kasi binibili natin foreign denominated, no? So pag may demand for mag-import ng langis, ng pagkain, karamihan, halos lahat ini-import mo eh. So talaga nagwi-weaken yung ating piso. You need more peso to buy more US dollars because you need dollars to pay those goods and services, no? Which lahat, hindi lang langis, pati pagkain. So talagang nakikita namin pag hindi na ayos yung ating ekonomiya, our peso may be weaker. Bakit sinasabi, sir, na may economic disconnect? Kasi kahit sabihin ng gobyerno, kasi ang sukatan naman natin ay kung hindi masakit sa bulsa, Correct. ang mga bilihin, kung nabibili ng mga ordinaryo nating kababayan, yung mga pangangailangan. O nasaan yung disconnect doon? Parang iba binabalitang pagtaas, pagbaba ng inflation, o yung murang bilihin, kontra doon sa talagang nararamdaman ng tao. Yes, actually, tama ka, no? Ang nangyayari tuloy na hitsura ng ating ekonomiya ay K-shape, letter K. No? Dahil sa mga nangyari, lalo na pandemya, yung mga na-experience nating krisis at problema dito, naging K-shape na, letter K. No? Yung mga mayaman, mas yumayaman. Yung mga naghihirap, mas humihirap. So, ang daming factors no? It's not only governance, it's not only business, it's not only the peso, it's also the health, it's also the education. So, dapat talaga our leadership is dapat talagang pagtuunan niya ito, no? Hindi lang talaga politika. All right.